Hunyo 5, 2016, pumasok ang mag-asawa sa press conference na halatang pagod ngunit proud. Sila ang unang mag-asawang Indian na sabay nakaakyat sa tuktok ng Mount Everest. Kamangha-mangha ang mga larawan sa tuktok, isang makasaysayang tagumpay na inilathala ng lahat ng pangunahing pahayagan sa India. May isang problema lang, lahat ay perpekto, sobrang perpekto. At minsan, kapag ang isang bagay ay mukhang sobrang ganda para maging totoo, iyon ay dahil totoo nga. Kasunod nito, nabunyag ang mas malalim na problema kaysa sa ambisyon ng magkasintahan. Isang problema na nagpapakita ng tunay na ginawa natin sa pinakabanal na bundok sa mundo. Mula sa mga nagsummit noong sarado ang bundok hanggang sa motivational speaker na gumawa ng 4 na taong karera sa 29,000 talampakang kasinungalingan. Ito ang pinakamalalaking kasinungalingan tungkol sa Everest na nahuli sa kamera, maligayang pagdating sa extreme. Kaya tingnan mo ito, Hunyo 5, 2016, labis ang tuwa at pride nina Dinesh at Tara Keshwari Rathod. Ang mag-asawang ito na 8 taon ng kasal ay nakamit ang isang kamangha-manghang bagay. Sila ang unang mag-asawang Indian na sabay na nakaakyat sa tuktok ng Mount Everest, isang matagal nang pinapangarap na tagumpay. Pareho nilang mahal ang isa't isa, tulad ng hilig nila sa pag-akyat. Alam kong medyo matindi pakinggan iyon. Pero sina Dinesh at Tara Keshwari ay hindi basta-basta naghahanap ng kapahamakan. Sila ay mga pulis na konstabol sa Maharashtra, India, iginagalang na miyembro ng kanilang komunidad, mga taong may totoong karera at totoong responsibilidad. At matagal na silang magkasamang umaakyat. Sa katunayan, noong 2014 sinabi nilang nasakop nila ang tinatawag na OSI 10 na ibig sabihin ay naakyat nila ang 10 pinakamataas na bundok sa Australia. Isa itong matinding hamon na maaaring maglapit sa mga magkasintahan o tuluyang sumira sa kanilang relasyon. Sa totoo lang, walang gitnang opsyon kapag magkasama kayong naghihirap sa bundok. Nang bumalik sila mula sa Australia, natagumpay ang dala, nagkagulo ang lokal na media at itinuring silang mga bayani. Sila ang naging usap-usapan sa kanilang bayan, pero hindi iyon sapat. Gusto pa nilang patunayan ang kanilang pagiging pinakamahusay sa pinakamataas sa lahat. Parang naging sagradong panata at obsesyon na ito sa kanila. Ganoon nila kagusto ito kaya napagdesisyonan nilang hindi magkaanak hanggat hindi nila magkasamang nasakop ang pinakamataas na bundok sa mundo. Sa loob ng 2 taon matapos ang Australia, tinipid nila ang bawat rupi na kaya nila. Walang tigil silang nagsanay. Noong tagsibol 2016, sinubukan na nilang akyatin ang pinakamataas na bundok sa mundo. Kaya nang tumayo si Dinesh sa opisyal na press conference sa Kathmandu, Nepal. Hawak ang mga larawan ng summit. Nanginginig talaga ang kanyang boses sa emosyon. Aniya, nangako kaming hindi mag-aanak hanggat di pa namin naaakyat ang Mount Everest. Ngayon, may pagmamalaki. Gusto na naming maging mga magulang. Nagpalakpakan ang lahat sa press conference. Talagang nagkagulo ang media. Sa India, tinuturing silang mga bayani. Nasa unahan ng mga pahayagan, ini-interview sa telebisyon. Lahat ay perpekto, maliban sa isang maliit na problema. Peke ang mga litrato na ipinapakita nila sa lahat. Sandaling liko lang tayo sa kaguluhang ito. Kung gusto mo pa ng mas matitinding kwento na hindi namin pwedeng ipakita dito, sumali ka sa Extreme sa Patreon. Kita-kits tayo sa Extreme. May isang software engineer sa Bangalore na ang pangalan ay Satyarup Siddhanta. Habang nagbabasa lang siya ng mga balita tungkol sa pag-akyat sa Everest, nakita niya ang mga summit photo ni Rathod na kalat sa lahat ng balita sa India at literal na napanganga siya sa gulat. Dahil hindi sa kanila ang mga larawang iyon, kundi mga larawan niya iyon noong umakyat siya sa Everest. 2 araw lang ang nakalipas, noong Mayo 19. Maiisip mo ba yon? Isinusugal mo ang buhay mo sa pag-akyat ng pinakamataas na bundok. Nakakamit mo ang tagumpay para sa sarili mo. At mas tumataas ang kumpiyansa mo sa sarili. Kinukuhanan mo ng larawan ang tuktok bilang paalala ng iyong kakayahan. Siguro para balikan kapag malungkot ka. Pagkaraan ng ilang araw, nanonood ka ng telebisyon at nakikita mong pinalitan ng ibang mukha ang iyo sa mga larawang iyon. Kaya ginawa ni Satyarup ang gagawin ng kahit sinong normal na tao noong 2016 nagwala siya ng todo sa Facebook. Nag-post siya sobrang kamangha-mangha nito. Inedit nila ang mga litrato ko sa Photoshop, pinalitan ng sarili nilang muka at nakuha pa ang mga sertipiko. Nakakahiya kayo, mga opisyal ng Pune.
Dahil lang sa isang Facebook post, nagbago ang buhay nila. Ngayon, ito ang dahilan kung bakit sobrang katawa-tawa para sa akin ang buong pangyayaring ito. Matapos ang mga komento ni Satcharop, inimbestigahan ng mga eksperto ang kanyang pahayag. Nang suriin ng mga dalubhasa sa pag-akyat ng bundok ang mga larawan, napansin nila ang mga sobrang halatang pagkakamaling nakakahiya. Sa larawan si Tara Kashwari ay may pulang bota pang akyat. Sa isa pang larawan nakuha ilang minuto lang pagkatapos sa parehong tuktok, magkaiba na ang suot niyang dilaw na bota. Kung nagtataka ka kung bakit mahalaga yon, may tanong ako, nakaakyat ka na ba ng bundok? Hindi pa ako nakaakyat ng Everest, pero sigurado akong sa 29,000 talampakan, hingal na hingal ka na at bawat hakbang delikado. Hindi ka titigil para lang magpalit ng sapatos para sa Instagram photo. Pero teka, lumala pa dahil nagpapalit din ng kulay ang jacket nila kada litrato. Yung oxygen mask nila biglang lumalabas at nawawala na parang mahika, kaya nakakabahala talaga. Pare-pareho ang mga anino at ilaw sa bawat litrato na kinuha nila habang umaakyat. Parang hindi man lang nila sinubukang gawing kapani-paniwala. Kinuha nila ang mga litrato ni Satcharop. Tinapal ng hindi maayos ang mga mukha nila gamit ang Photoshop, tapos na agad ang lahat. Pero ito ang pinaka nakakabaliw sa sitwasyong ito. Ang Nepal Department of Tourism, na dapat nagbe-verify ng mga umakyat sa Everest, tiningnan lang ang halatang peking litrato at sinabi, "Oo, mukhang totoo," kaya binigyan sila ng opisyal na sertipiko. Ngayon, bago ka magtaka kung paano nakalusot sa mga opisyal ang isang bagay na halatang halata, may ilang konteksto na dapat banggitin. Noong panahong iyon, hindi kilala ang Nepal bilang makabagong bansa sa teknolohiya. Noong 2011, 1% lang ng populasyon ang may internet access. Kaya sa pag-check ng mga larawan o pagtukoy ng peke, hindi talaga para doon ang sistema. Nakagugulat kung gaano katapang magsinungaling ang mga ratod. Sabi nila, naaabot nila ang tuktok ng bundok ng 6:25 AM, oras sa lokal. Ayon sa mga eksperto sa bundok, base sa taas at anggulo ng araw sa mga litrato, malinaw na bandang 11:00 ng umaga iyon. Para mo nang sinabing kumuha ng litrato ng hating gabi habang tirik ang araw sa likod. Isa pa itong palatandaan na di agad napansin ng lahat. Nang hanapin ng mga investigador ang Sherpa guides na sina Furba at Fersimba na di umano'y nagdala sa kanila sa tuktok, misteryosong nawala ang mga ito. Hindi sila makontak para tanungin, basta bigla na lang silang nawala. Kinumpirma ng ibang umaakyat na wala ng tao sa tuktok noong umagang sinabi ng mga ratod na naroon sila. Walang ibang tao sa tuktok maliban sa mga lehitimong umaakyat. Opisyal na naglunsad ng investigasyon ang Nepal, pero sandali lang ito. Sobrang dami ng ebidensya. Mga hindi tugmang litrato, peking Sherpa guide at nasayang na oras. Noong Agosto 30, 2016, pinatawan sila ng 10 taong ban sa pag-akyat sa Nepal. At hindi pa yan ang pinakamasama. Tandaan, pulis ang mga ito na naka-uniforme. Naglingkod sila sa komunidad at dapat maging huwara ng integridad at katapatan. Nang malaman ng pulisya ng Maharashtra na naging simbolo ng panlilinlang ang kanilang mga empleyado, ginawa nila ang inaasahang hakbang. Nagsariling imbestiga sila. Noong Agosto 2017, 1 taon matapos ang Peking Summit, tinanggal sila pareho sa trabaho. Sinabi ni Karagdagang Komisyoner Sahib Rao Patil sa media na nagbahagi ang mag-asawa ng maling impormasyon at nagdala ng kahihiyan sa Departamento ng Pulisya ng Maharashtra. Ipinuhuna ng dalawang ito ang karera, reputasyon at kinabukasan nila para lang sa ilang peking larawan na agad napansin ng orihinal na may-ari, isang software engineer, habang nagbabrowse sa web. Pero heto ang talagang nakakabigla sa kwentong ito. Hindi lang ang mga ratod ang gumagawa ng ganitong kalokohan. Sa katunayan, simula pa lang ito. Mga 3 taon ang lumipas. Noong Mayo 26, 2013 umaakyat mula sa maliliit na baryo sa India ang magtatangkang gawin ang isa sa pinakamatinding pag-aangkin sa kasaysayan ng Everest. Ang kanilang mga pangalan ay Vikas Rana, Shobha Banwala at Ankush Kasana. Ngayon, hindi sila mayayamang adventure tourist mula Mumbai o Delhi. Wala rin silang sponsorship bilang profesional na umaakyat. Galing sila sa 3 baryo sa probinsya kung saan walang nakakapanabik na nangyayari. Si Shobha ay 21 taong gulang. Para sa 3 batang ito, ang pag-akyat sa Everest ay hindi lang sariling tagumpay. Magbabago ito ng estado ng pamilya nila sa lipunan habang buhay. Inipon nila lahat ng rupee para sa ekspedisyong ito.
Lahat ng meron sila ay inilaan nila sa isang desperadong pagkakataon para sa karangalan. Ngayon, dito na nagiging interesante ang mga bagay. Mukhang simple lang ang kanilang plano. Bahagya lang silang umakyat sa Everest. Pero ipinagmamalaki nilang narating ang tuktok kapag wala nang makakapagkumpirma. Ano bang pwedeng magkamali? Sa totoo lang, lahat. Kaya noong Mayo 26, 2019, ginawa nila ang malaking anunsyo nila. Sinabi nilang narating nila ang tuktok ng bundok Everest kasama ang 4 na Sherpa at sila lang ang nakarating doon noong araw na iyon. Pagbalik nila sa baryo, masaya ang selebrasyon. Nailathala pa sila sa lokal na pahayagan na may larawan. Nag-uunahan ang mga politiko para makapagpa-picture kasama sila. Ang kanilang mga pamilya ay umiiyak sa tuwa at nagpo-post tungkol dito sa lahat ng social media platform na makita nila. Sa loob ng ilang magagandang araw, ang 3 batang ito mula sa wala ay naging pinakasikat na mga tao sa buong kanilang rehiyon. Meron lang isang napakaliit na problema sa kanilang kwento. Walang umakyat sa tuktok ng Everest noong Mayo 26, 2019 ayon sa opisyal na tala. Wala ni isang tao. Isinara halos ang bundok dahil sa malalakas na hangin na magpapakamatay sa sinumang susubok umakyat sa tuktok. Sa di malinaw na dahilan, nakuha ng 3 baguhang umaakyat at 4 na misteryosong Sherpa ang bundok habang umatras ang mga veteranong expedition team para sa kaligtasan nila. Kaya natural lang na nagsimulang magtanong ang mga mamamahayag ng mga pangunahing tanong. At dito na nagsimulang magkaletse-letse ang lahat sa pinakakapansin-pansing paraan. May isang reporter na nagtanong sa kanila ng isang napakadaling tanong. Ano ang mga pangalan ng 4 ninyong Sherpa na gabay? Tandaan ninyo, sila daw ang mga taong nagbuwis ng buhay para maihatid sila sa tuktok. Ang mga batikang gabay sa bundok na nagpatotoo sa katuparan ng kanilang pangarap. Ang mga bayani na naghatid sa kanila sa death zone at nagpanatili ng buhay sa delikadong kondisyon. Pagkatapos ng halos 2 buwan sa pinakamapanganib na bundok kasama ang 4 na ito, iisipin mong matatandaan mo ang kanilang mga pangalan o palayaw. Nagtinginan ang 3 umaakyat na parang mga usa na natulala sa ilaw ng sasakyan. May katahimikan na sobrang tagal at awkward. Sa huli, tahimik na inamin ni Shoba, 21 taong gulang na hindi namin alam ang kanilang mga pangalan. Wala man lang kahit palayaw gaya ng yung matangkad o yung lalaking may balbas. Wala talaga. Pero mas lalo pa itong naging kakaiba o dapat ko bang sabihing mas lumala pa. Kapag hinihiling ng reporter ang larawan mula sa tuktok, tumatanggi silang ipakita. May sinasabi silang larawan pero ayaw ipakita kahit kanino. Hindi sa media, hindi rin sa kagawaran ng turismo ng Nepal. At kahit sa sarili nilang pamilya na nagdiriwang dahil sa sinasabing tagumpay nila. Samantala, ang kanilang expedition company na Prestige Adventures ay ibang kwento naman ang sinasabi. Ayon kay Managing Director Dambur Parajuli, isinusuplong niya na hindi raw nakalapit sa tuktok ang 3 climber. Sinabi niya sa investigador na bumalik sila mula Camp 3 na nasa mga 23,000 talampakan. Ngayon, mataas pa rin iyon, pero mahigit 6,000 talampakan pa ang layo nito sa totoong tuktok ng Everest. Ito na ang huling patunay na bumabagsak sa lahat. Sinabi ni Chiring Sherpa, isang climber na nasa base camp noon, na nakita niyang nasa base camp pa ang 3 bandang 12:30 ng hapon ng araw na sinasabing naabot nila ang tuktok. Kung totoong naabot ng 3 ang tuktok, dapat nasa 25,000 talampakan sila noon, pababa ng death zone, hindi sa base camp na kumakain ng dalbat. Dahil sa malinaw na ebidensya, humingi na rin ng patunay ang Department of Tourism ng Nepal. Gusto nila ng mga larawan, video, global positioning system data, kahit ano na pwedeng magpatunay sa pag-akyat. Sa kabila ng mga kahilingan, naglaho ang 3 umaakyat. Hindi na sila sumasagot sa tawag at ipinagsawalang bahala ang opisyal na hiling ng pamahalaan ng Nepal. Nagtago sila at umasa na matatapos din ito. Sa malas para sa kanila, hindi agad nalimutan ang kwento. Naglabas na ng mas maraming detalye ang kanilang mga kumpanya ng ekspedisyon tungkol sa nangyari. Lumabas na si Nagima Norbu Sherpa, na siyang gumagabay kay Vikas Rana, ay nagsabing siya at ang iba pang mga Sherpa guide ay sumuko na sa ekspedisyon at bumaba na sa base camp noong Mayo 25, isang araw bago ang di umano'y pag-abot sa tuktok. Bakit? Dahil hindi na talaga makagalaw ang mga umaakyat lampas sa Kampo 3. Sobrang pagod na sila at di na kayang umakyat. Kaya nang makita ng mga Sherpa na imposibleng marating ang tuktok, nagpasya silang itigil ang pag-akyat at siguraduhing ligtas na makababa ang lahat.
Iyan ang kwento kung paano winasak ng tatlong batang nangangarap mula sa maliliit na baryo sa India ang kanilang buhay dahil sa kasinungalingang nabunyag sa loob ng 48 oras. Maniwala ka man o hindi, hindi pa tapos. Ang pinakakagulat na kaso ng panlilinlang sa Everest ay paparating pa lang. Noong Agosto 29, 2020, si Nadander Singh Yadav ay tatanggap na sana ng Tenzing Norge National Adventure Award. Ito ang pinakamataas na parangal ng India para sa adventure sports. Iginagawad ang parangal sa kanya ni Pangulong Ramnath Koinda bilang pagkilala sa kanyang pag-akyat sa Everest noong 2016. Ang 28 anyos mula Haryana ay 4 na taon ng kilalang mountaineer ng India. Naglakbay siya sa bansa bilang motivational speaker. Nagbibigay inspirasyon sa libu-libong kabataan sa kanyang kwento ng pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa mundo. Nagbigay siya ng talumpati sa mga paaralan at kolehiyo. Hinihikayat ang mga bata na magsikap at huwag sumuko sa kanilang pangarap tulad niya. Mayroon lang isang maliit na problema. Sa huling sandali, biglang tinanggal ang kanyang pangalan mula sa seremonya ng paggawad. Walang pampublikong paliwanag. Tahimik siyang tinanggal ng gobyerno sa listahan ng mga tatanggap, umaasang walang makakakita. Ngunit sa likod ng mga eksena, nagkagulo ang komunidad ng umaakyat ng bundok sa India. Kumakalat na ang balita sa mga pabulong na usapan na may mali, sobrang mali, sa sinasabing pag-akyat niya sa tuktok. Lumabas na, si Nadander Singh Yadav ay hindi talaga nakaakyat sa tuktok ng Mount Everest. Halos kasing hindi kapanipaniwala ng pandaraya ang pagkakatuklas nito. Nagsimula ito nang suriin ng mga veteranong Indian mountaineer ang mga larawan ni Yadav mula sa 2016 summit bilang paghahanda sa paggawad. Talagang nakakagulat ang kanilang natuklasan. Kita sa mga larawan ang malinaw na palatandaan ng digital na pagmamanipula. Hindi tugma ang ilaw, hindi rin nagtutugma ang mga anino. At ang pinakamatindi sa lahat, mukhang idinagdag lang si Yadav sa mga larawan na malinaw na kuha ng ibang umaakyat. Pero natuklasan ng investigasyon ang mas matindi pa kaysa sa mga peking larawan lang. Nang sinubaybayan ng autoridad ang galaw ni Yadav noong Mayo 2016 na diskubre nilang hindi siya nagtangkang marating ang tuktok. Sa katunayan, sina Yadav at ang kanyang kasama sa pag-akyat na si Sima Rani Goswami ay nailigtas sa taas na 26,700 talampakan imbes na makarating sa tuktok. Mga 2,000 talampakan pa ang layo nila sa tuktok at napakasama na ng kalagayan nila kaya isinugal ng iba ang buhay para mailigtas sila. Pero sa kung anong paraan, nagawa pa rin ng lalaking ito na hindi man lang nakarating sa tuktok nang hindi na ililigtas. Nakumbinsihin ang kagawaran ng turismo ng Nepal na matagumpay siyang nakaakyat sa tuktok. Nakakuha pa siya ng opisyal na sertipiko at lahat, pero heto ang bahagi na halos hindi ka panipaniwala sa sobrang perpekto. Naalala mo ba si Satyarov Siddhanta, ang software engineer na nagbunyag sa mga rotods nang nakawin nila ang kanyang mga larawan? Alin sa mga larawan ang ninakaw at inedit ni Yadav para sa peking summit pictures niya? Tama, siya rin yun. Pero mas gumaganda pa ang kwento. Hindi basta-basta climber si Satyarub na nanakawan ng mga larawan. Siya mismo ay bahagi ng rescue team na nagligtas kay Nadander Yadav noong 2016. Kasama ako sa rescue team noon at nailigtas namin siya mula sa Everest balcony, ayon kay Satyarov. Di siya nakalampas sa balcony. Nagulat ako nang makita ko ang summit certificate sa kanyang kamay. Isipin mo kung gaano kaabsurdo ang sitwasyon. Si Nadander ay sobrang pumalpak sa Everest na kinailangan pa siyang sagipin. Ang tumulong sa kanya ay kumuha ng litrato nang siya ay makaakyat sa tuktok, ngunit ninakaw ni Nadander ang mga litrato. Inedit, pinalitan ang mukha at ginamit para sabihing siya rin ay nakaakyat. Para maging patas, ang makarating ng 2,000 talampakan mula tuktok ng Everest ay kamanghamanghang tagumpay pa rin. Para sa marami, tagumpay na iyon. Pero malaki ang pagkakaiba ng malapit lang kaysa talagang nasa tuktok. Maraming umaakyat ang bumabalik sa dulo at wala namang nakakahiya roon. Tagumpay pa rin iyon, pero hindi lang tagumpay sa tuktok. At hindi patas na ipantay mo ang sarili mo sa mga talagang nakaabot sa tuktok. Pero ito ang totoong usapin. Imbes na aminin, ginugol ni Nadander ang 4 na taon sa pagtatayo ng reputasyon sa tagumpay na di niya narating. Noong 2016-2020, nilibot niya ang India at nagbigay ng inspiradong talumpati tungkol sa karanasan niya sa Everest. Nagbigay siya ng inspirasyon sa maraming kabataan na tuparin ang pangarap gamit ang isang kwentong ganap na gawa-gawa. Nang mabunyag ang panlilinlang,
napilitan ang pamahalaan ng India na kumilos. Noong Pebrero 2021, binawi ng Nepal ang sertipiko ng tagumpay ni Nadander at ipinagbawal siyang umakyat doon ng 6 na taon mula 2016. Pero dito na nagkaroon ng hindi inaasahang pag-ikot ang kwento ni Nadander Singh Yadav. Kadalasan, ang mga taong nahuli sa ganitong kasinungalingan ay nawawala sa hiya at lumilipat ng bansa para magsimula muli gamit ang ibang pagkakakilanlan. Pero hindi si Nadander. Noong Mayo 2022, 6 na taon matapos ang peking pag-akyat at pagbabawal, tahimik na bumalik si Nadander sa bundok Everest. Ngayon, talagang inakyat niya ito. Matapos ang ilang buwang pagsasanay, sinimulan ni Nadander ang huling pagsubok patungong tuktok. Sa 6 na araw, narating niya mula base camp hanggang tuktok ng bundok Everest, nagtala ng record bilang pinakamabilis na pag-akyat ng Indian. Ang ekspedisyon niyang Azadi Ka Amrit Mahotsav, pinakamabilis na ekspedisyon sa Everest. 2022 ay narating ang tuktok ng 5:02 ng umaga. Noong Mayo 27, ang sarap ng pakiramdam. Parang isinilang ulit ako, sabi ni Nadander sa mga reporter matapos bumaba. Naisip mo ba kung gaano kalakas ang mental na lakas para balikan ang bundok na nagbunyag sa kanya bilang manloloko? Karamihan sa mga tao ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang ganoong klaseng pampublikong kahihiyan at bumalik na mas matatag. Pero nagbubukas din ito ng ilang nakakabahalang mga tanong. Kung kaya ni Nadander na akyatin ang Everest noong 2022, bakit niya kinailangang magpanggap noong 2016? Anong pressure ang nagtulak sa kanya magsugal para sa peking pag-akyat, gayong kaya naman niya kung naghintay at nag-ensayo pa siya? Ipinapakita ng sagot na yan ang madilim na katotohanan ng sistemang lumilikha ng ganitong desperadong kasinungalingan. Sa India, ang pag-akyat sa tuktok ng Everest ay hindi lang personal na tagumpay, kundi parang tiket sa bagong buhay. May ilang estado sa India na nagbibigay ng 500,000 hanggang 1,000,000 rupees na gantimpala sa mga nakaakyat ng Everest. Yan ay nasa 6,000 hanggang 12,000 United States dollars na malaking halaga na talagang nakakabago ng buhay sa mga probinsya ng India. Pero ang mga gantimpalang pinansyal ay simula pa lang. Karaniwan ang automatikong recruitment ng mga umaakyat sa tuktok sa pulisya, depensa o serbisyo ng gobyerno. Kung nagtatrabaho na sila sa gobyerno, pwede silang ma-promote ng malaki. Ang mga pambansang parangal gaya ng Tenzing Norge National Adventure Award ay may mataas na prestihiyo at kayang baguhin agad ang katayuan ng isang tao sa lipunan. Sa kulturang Indian, ang pag-akyat sa Everest ay nagbibigay dangal hindi lang sa tao kundi pati sa pamilya at komunidad. Ipinagdiriwang ng mga lokal na pahayagan ang mga tagumpay habang nagsisiksikan ang mga politiko para magpapicture kasama ang mga nakaakyat sa tuktok. Malaki ang presyur ng kultura na magtagumpay kapag may hayagang nagsabing susubok sila. Ang kahihiyan ng pagkabigo sa ganitong mga pagkakataon ay tiyak na napakabigat at halos hindi matitiis. Kapag nahaharap sa pagpipilian na aminin ang pagkatalo o gumawa ng kasinungalingan, may ilan na pinipiling mandaya. Hindi kasakiman ang nagtulak sa kanila, kundi takot na biguin ang nagtitiwala sa kanila. At heto ang talagang magulo sa lahat. Bago pa lumabas ang mga kasong ito, nakakagulat ang kahinaan ng beripikasyon ng summit sa Nepal. Walang sapilitang paggamit ng Global Positioning System logging. Kadalasang ibinibigay ang summit certificate batay lang sa larawan at ulat ng gabay mula sa ekspedisyon. Bihirang beripikahin ng opisyal ng Nepal ang mga pag-aangkin, kaya nagkaroon ng perpektong bagyo. Matinding presyon na magtagumpay, mga gantimpalang magbabago ng buhay, at mahihinang beripikasyon na nagpadali sa pandaraya. Mas nakakalungkot, marami sa mga mapanlinlang na umaakyat ay hindi kabilang sa elitistang grupo ng mga umaakyat ng bundok sa India. Ang mag-asawang Rathod ay pulis na may konting karanasan sa pag-akyat at natapos na rin ang Aussie 10 Challenge sa Australia. Ngunit sina Vikas, Shobha at Ankush ay mga baguhan at hindi kilala sa mga seryosong komunidad ng umaakyat ng bundok. Si Nadander ay empleyado ng gobyerno na walang malawak na karanasan sa mataas na altitude tulad ng mga veteranong umaakyat ng Everest. Sila ay mga ordinaryong tao na nadala ng kasikatan ng pag-akyat sa Everest, ngunit hindi handa sa tunay na hamon ng tinatangkang gawin. Dahil kulang sa tamang pagsasanay, paghahanda at minsan pati na rin sa pangunahing karanasan sa pag-akyat, natagpuan nila ang kanilang sarili na pisikal at mental na hindi kayang tapusin ang pag-akyat sa tuktok.
Ang masaklap, hindi lang sila ang naapektuhan ng kanilang buhay. Ang bawat peking tagumpay sa tuktok ay umuunti sa tunay na mga nagawa ng mga lehitimong umaakyat. Pinagdududahan ng tao ang tunay na tagumpay at nasisira ang reputasyon nila. Pero alam mo ba, may bayani rin sa mga kwentong ito. Mga tulad ni Satyarov Siddhanta na pwedeng manahimik lang nang nanakaw ang kanyang mga larawan. Ayaw ng Mountain Rescue Team magdetalye kung sino ang nailigtas at hindi. Ang mga kumpanya ng ekspedisyon ay nagsimulang piliin ang integridad kaysa kita, kahit na nangangahulugan ito ng pag-amin na nabigo ang sarili nilang mga kliyente. Simula nang mabunyag ang malalaking kaso ng panlilinlang, binago ng Nepal at India ang kanilang mga proseso ng beripikasyon. Ngayon, madalas nang kailangan ang Global Positioning System tracking sa pag-aangkin ng tuktok. Mas sopistikado na ang pagsusuri ng larawan, may mga eksperto nang sanay tumukoy ng digital na manipulasyon. Mas pinalala na ang parusa sa mga ekspedisyon na tumutulong sa kahina-hinalang kliyente na magpalsinungaling sa pag-abot sa tuktok. Tapos na ang panahon ng panlilinlang. Sa totoo lang, hindi naman talaga tungkol sa panlilinlang sa pag-akyat ng bundok ang mga kwentong ito kapag pinag-isipan mong mabuti. Tungkol ito sa epekto ng mga imposibleng inaasahan ng lipunan at mga gantimpalang nagbabago ng buhay sa mga tumutupad nito. Tungkol ito sa mga ordinaryong tao na di handa kapag ang mga pangarap nila ay naging bangungot. Wala ring pakialam ang bundok Everest sa mga dahilan mo. Walang pakialam ito sa mga pangako mo sa asawa, pag-asa ng baryo o pangarap ng pamilya. Hinusgahan nito ang lahat ng malamig at walang pakialam. Sa huli, sinasabi ng bundok ang katotohanan, kahit abutin pa ng 4 na taon bago lumabas ito. May mga kasinungalingang nakaukit sa bato, pero sa Everest, nasa yelo ang mga ito. Ang yelo, ayon sa mga umaakyat, laging natutunaw kapag sinuri. Salamat sa panonood. Magkita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.